Thank God that we are back sa ato ang panagtigom garon and several people in the church are missing. So I don't know sa mga kakulian nila. While you are listening to the message this morning, don't forget to pray for them. Okay? Wala lang patagay balugod sa mga ipangatubang sa bayan mga kaigsunan. Sorry we started late. We're supposed to start 9:30 but nagkasibog na gyud. Abot na gyud tag alas 10 ang ato ang service. So hopefully paningkamutan na to sunod Domingo makakita on time 9:30. So just be reminded lang. Anyway, before we come to the Lord, before we hear God's word this morning, ato invite ang Holy Spirit once again to be in our midst and to prepare our hearts. Shall we pray? Lord, daghang kayong salamat sa higayon nga sa diin. Imo na pod ming gidala din nga dapit aron sa pag simba kanimo because amo kang ila na ikaw ang tinudugoy nga Dios nga angayan na pasidunggan dayigon ang pasalamatan. So we are praying that this morning, Lord, you would do what you alone can do. Speak to us, gamit ang imuhang pulong, mag-minister sa mga makasing-kasing. Even your servant. Ikaw mag-akip kaniya behind the cross, you alone, madunggan. Kita o matagal sa talaga tumubimay. Please have your way now. Take control of this time. This is our prayer with thanksgiving in our hearts in Jesus' name. Amen. Nothing worse than having no direction. Imagine, ang usa ka estudyante nga naga-eskwela nga walay tumong. Imagine na po ang usa ka empleyado nga nanarbaho sa suka kumpanya na wala siya tumong sa iyang pagpanrabaho. Imagine also an athlete joining a game. Wa siya'y direksyon. Wa siya'y tumong sa iyang pagtula. A leader who is leading an organization without a direction ngayang gihatag sa iyang organization. But imagine a person nga nagalakaw sa dalan, imong pangutanon, asa ka padulong, mingon siya, wa ko kahibalo. Unsa man ang klase sa tao? A husband or a wife, nisulod sila kaminyoon. Wa sila tumong anong sulod sila kaminyoon. A captain who is steering a wheel sa ship. Kunya, walay direksyon. Now, that's very terrible. Same as sa mga nagkalaylay naman nga institution dito sa kalibutan. Imagine a school na walay tumong. Imagine business, an establishment, walay direksyon. Wala kay balag unsay padulngan sa ilang business. Or even a church. Imagine nata nini nga simbahan. Because we believe that as Christians, we ought to be part sa usa ka local body ni Jesus Christ. Pero kung pangutan-on ta, asa man ta padulong, unsay padulngan sa atong simbahan, wala tay tumok, wala tay direksyon. That's very terrible. Kaya kung tamurag extreme ra po na siya kay Mazubich, panatuli, daghan sa mga tao, sa kalibutan, na walay tumok. And that's very sad. So, this morning, I'm gonna speak on something very, very important to us as a church. Though, kinahanglan good po ni sa ato ang personally. Kay ang church is composed of individuals man. We cannot be a kind of church, a successful church, na nag-fulfill sa unsay katuyuan sa Ginoo kung ang kada usa nato walay alimuhag ngano nata niini nga simbahan. And by the way, wisgo ta kabahin sa tumong or direksyon, critical kaayo ana ang purpose.
Because ang purpose, mauna siya ang maoy drive nato ngano moadto taan ng dapita. Why we want to accomplish something as a church. Why do we have to reach out our community? Why do we have to evangelize? Because naatay purpose na gihatag sa Ginoo. So as we are still part of the beginning of this year, kaya wa pa man natiwas ang January, mao pa'y magsugod aning tuiga, ganahan ako nga i-reiterate. Ganahan ako nga i-refresh atong mga memories. Ganahan ako nga i-remind ang batag usa nato karon nga naa diri kung unsa gyud ang tumong tuyo nganong nahimo tang part ani nga simbahan or unsay purpose nganong ga-exist ang Grow Point Bayawan. Okay. So, before na ako naihatag, I think ang uban nato dire nakahibalo ni ana. Unsa man ang ato ang purpose. Bin, mangayo ko og tubag ninyo. Kinsay nakahibalo, pwede mo tindog og iistorya unsa ang purpose sa ato ang existence diri sa Bayawan. Anybody? Let's do some kind of, interaction karong buntag. Unsay purpose na to? Unsay itong mission? Kinsay mo there? Wala gyud? Maulaw? Or kalimot? Lingi sa wala. Oy, to ara. Naara di ay. Okay? Kung nakahibalo ta, mauni siya ang ato ang purpose sa atong simbahan. Ganahan ako ni siya i-remind sa ato. Otherwise, dili maayo no maulaw ta sa Ginoo. Natay mahibalang nga tawo nya mangutanan ta nganong naa ka nga simbahan. Unsay inyong tuyo? Unsay purpose ninyo? Kalagmitan sa mga Christian na wala gyud kay balog unsay purpose nila sa ilahang simbahan, mingon sila to worship God. Sure, to worship God. Fellowship. Pagpakikambitay, magtapok mi. Sadya kayo mi. Magambitay mi sa usa-usa. And napadi ay Bible study. Because gatuon mi sa pulong sa Ginoo. Napailain prayer meeting. Mao ba ni ang pinaka-purpose sa simbahan? Well, kini sila mga elements ni sila sa worship. Pero dili na mao pinaka-purpose nato nganong naga-exista. Kaya nga naman, ang pinaka-purpose nato nganong naata diri naga-exista nganong ang church gimugna sa Ginoo is because we exist to glorify God by making disciples in the spirit of love. Actually, kini siya nag-craft namo sa tanan ng mga group or churches nato sa tibuok Pilipinas. Gikutlo ni siya gikan sa pulong sa Ginoo nga principle. Actually, kini siya dapat mao ni siya ang mission or kining purpose sa tanan ng mga so-called Christian churches. Ang uban lang ilaha lang kanang gilahi ra ka pagka-state. Nay uban sa to honor God by making disciples. Simple as that. Nay uban to know Him, okay, and to make Him known. No? Pero ang main thrust ana parihara, we exist to glorify God.
by making disciples in the spirit of love. Okay. So this is our mission statement. Ako na siyang i-hammer once again sa ato. Kay sugod na karon nga tuig kinahanglan hibaluta asa ta padulong, but in order for us to get there, we must have that sense of purpose. Kinahanglan ma-remind ta kung sa day atong purpose, because mo ni siya mong drive nato para makabot nato unsay ato ang i-set sa unahan. Right? So kini siya biblical din siya. Dili siya gama-gama sa usa lamang ka tawo. Right? Natay biblical basis. So when we say we exist to glorify God by making disciples in the spirit of love, una diha atong makita no, mao gyud siya reality. Ang tanan na buot na binuhat sa Dios, ang tumong og tuyo yun is to glorify Him. Tanan nga mga nag-exist diri, especially ang simbahan. God created the church to magnify Him, to glorify Him, to make Him known, to tell the world that God is worthy of everything. Right? Asa na ito na makita? Well, natay mga natay verse, ibatihan nila na, kanina yung mga pinaka-verses na nag-isgot na, ito ang purpose is to glorify God. But I'll just give you one verse, and one verse for the second part of that mission statement, and another verse for the third part of that mission statement. Because tulo na, makita na ito nung tulo na siya. Diha ka elements. We exist to glorify God by making disciples in the spirit of love. Okay? First, we exist to glorify God because in Isaiah 43 verse 7, ningon ang pulong sa Ginoo diha, everyone who is called by my name, whom I created for my glory. And don't forget that. Mao gyud na ang pinaka-purpose nganong gimugna sa Ginoo ang tanan-tanan nga mga butang sa kalibutan apil na tao. We exist to glorify God, whom I formed and made. Alright? So how can we glorify God? Well, we can glorify God by fulfilling our purpose. Okay? How does a butterfly glorify God? By, fulfilling its purpose as a butterfly. How does fish glorify God? By fulfilling its purpose by being a fish. Okay. How does a man glorify God? By fulfilling its purpose being a man and a woman. So whenever we fail to fulfill our purpose, wala nato nahimaya ang Ginoo. Okay? So the church, kung saan man ang purpose nato? Well, according sa pulong sa Ginoo, mao ni ang gihatag ni Jesus Christ ng mission niya sa church. Iyang gibilin sa ato before siya ni kayab balik sa iyang throne. In Matthew chapter 28 verse 19, the first part of the verse, ningon si Jesus Christ, go, therefore, and make disciples of all nations. Okay, mao na ang atong purpose as a church. We are not here to simply listen to the preaching. We are not here just simply to, sing praises to God. We are not here just simply sa pag-fellowship. Okay, pagpakikambitay. Wala na ta diri para mag-enjoy ka sa unsa man ang mga kasikas, mga buluhaton diri sa simbahan, but ang ato ang pinakatumong tuyo is to make disciples. Ayaw jud tao nagkalipin yung mga igsoon. Okay? So we make disciples. We are to make disciples. That's our purpose. And unsa man ang ato ang motivation sa pag-make of disciples? There comes the third part. Okay? Kung wala ta ani, bugat kaayo ni siya. Tinun-anay lang, bugat kayo ni siya. Kaliman ka to make disciples, ningon Jesus Christ, in highways or byways, no? To all villages, to all cities, to all parts of the world, to all nations, ningon siya, go and make disciples. We are even to get out from our comfort zone to fulfill ana. Lisod kayo na siya kung wala ta ani na motivation. Unsa na siya? Say a word. Love. Okay. Love.
Pareha naguna siya sa lalaki, kung wala siya gugma, tinutanay nga gugma sa babae, kung naa siya gapuyo sa kinatungyan sa bukid, lisod kayo nakatkaton. Ingon na natin, kano mo kung kat dito, muagig mga pila ka bukid, pila ka pangas, kung wala di ka o gigugma. At tungod kay gigugma niya ng bayhana, bisag pila pa na ka bukid yan datason. Pila pa ka dagat yan languyon. So, murag balak yun eh. Kung wala siya, tinutanay nga madili na niya. Right? But love is such a powerful motivation for a person to do anything. Daghan ang mga tao nga willing mamatay tungkol sa gugma. And are we willing to do this? To make disciples because we love God? In Matthew 22 verse 37, mao ni siya ang great commandment na gihatag sa Ginoo, subi, or we say the greatest commandment na gihatag ni Jesus Christ. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Daghang mga tao, ni-claim sila, gigugma nila ang Ginoo, but they are not doing what pleases God. Do you think tinutanay ba nila gigugma ang Ginoo? Kung tinutanay nila gigugma ang Ginoo, ilang buhaton kung sa'yo makapahimon, kung sa'yo makapalipay sa Ginoo. And the Bible says, if you love me, hindi mo ng Ginoo. Hindi ko siya kahit, if you love me, keep my commandments. So one of the commandments sa Ginoo, in fact, mo ni ang mission, the great commission na yatag sa Ginoo sa to make disciples. And if we don't love God sa atong kinabuhi, we are not going to fulfill this commission. I personally guilty sometimes sa akong kinabuhi na dili na ako siya ma-fail. Dili na ako siya ma-fulfill. Even though na yung mga opportunities, because sometimes I am too shy to approach a person. Naulaw ko, or usahay, dili na ko feel. Right. So depende sa mudo. Or usahay, passive kayo nga, paabot na lang po ng opportunity nga kanang klaro dyan kayo sa buwatan pero hindi mo lang Ginoo. We are to create opportunities at the same time to seize opportunities. Kung may opportunities, grabe. Kung wala opportunity, bukreate to fulfill the Great Commission. So, mauni siya ang atoang purpose, mga kaigsunan. We exist. Don't forget that. I'm gonna drive this again to us as we are beginning to move on karon nga tuig. Okay, last year, I believe, many of us failed. Kung ako ikaw, last year, pila raw mga times nakashare sa gospel, tingin ko kurang, mayabra sa kamot, na ako'y mga nashiran, na personally, na ako'y nashiran ng crowd, mga tao na naka-preach ko sa gospel. Pero dili gid sige, compared kaniya nga ka ng on fire kayo. Sakay ko bus sa unas, VR, mo siya sa gospel, na yung opportunity, na stranger, na sa highway, isang asa makashare ko sa gospel, ano ko on fire sa una. I want that back. And by the way, ako po itong i-challenge. I don't know kung sa inyo madiri, some of you here, last year, nakaimon po, pareha po ta, pastor. Few times na dyan po nakashare sa gospel, maiyapra po sa kamon. I hope wala yung ingon din nato nga. Pero honestly, pastor, sa dinag-anay lang last year, na humara gano'n tayo, wag ko yung nasira sa kusa. Pagkasaya nga, 365 days. So, sa kada minuto, bisag kada segundo, according sa statistics, every second, at least 2 persons ang mamatay. So, i-times ni mo na siya sa usa ka minuto. I-times ni mo sa usa ka oras. Sa usa ka adlaw, 24 hours, times 365 days, pila ka tao namatay and have never heard the gospel. Because nobody should reach out to them. I believe natin yung mga friends, natin relatives na namatay, mawala yun ang sila sa gospel. And they are now in hell. Sakit kayo. Okay. So, let's determine this year. Ato ni siya, i-resolve karon nga tuig na Lord, as we, if you remember,
first nga message na akong i-preach, ani nga tuig is, the-challenge na ako, church, let's do more for God. Let's do more. Okay? Kung last year, nakita na ito, tagang kita mga kapakyasan, mga na-miss na opportunities na makayong tagamiton ito sa Ginoo, may this year, we will see ourselves fulfilling our purpose. And as I am speaking sa ato as a church, I hope ato ni siya also i-take personally. So this is the principle that I'm gonna, propose this morning as we move on sa ato ang pagtanaw sa pulong sa Ginoo karon. Kini nga principle, tinuod dyan siya mga kaigsunan. And this very, very critical sa ato. Dangerous as we claim to be the Church of Jesus Christ, but we are not fulfilling sa purpose ng yatag sa Ginoo sa ato. Makabasa mo? Palihong ko nung basa o puso with conviction. Ready, go. I hope nakasabot na. Klaro kayo na. We claim to be the church or, the local body of Jesus Christ. Part sa Universal Church. And I believe dagang mga Christian churches po dire sa Bayawan City. Pero niingon ang principle niya, which is naagit po na nato makita sa pulong sa Ginoo nga kung we fail to fulfill our purpose. Actually, we are not like, we are not different to any organization diri sa kalibutan. Though we call ourselves church, pero kung wala na ito i-fulfill ang purpose na yatag sa Ginoo sa ito, actually sa tubangan sa Ginoo, we are not a church. We are just a group, an organization, parehara sa uban. Not spiritual enough na gamiton sa Ginoo. I'm scared, actually. I'm scared. As a leader of this church, I'm scared. Nagalit kong simbahan na wala nag-fulfill sa mission na gihatag sa Ginoo. Okay? Now we have to remind ourselves. Otherwise, we get sidetracked. Madiviate sa unsay ato agyong dalan nga ginatahan. Kaya wala na ito i-fulfill ang purpose na gihatag sa Ginoo sa tuwa. Dagang mga churches na focus na kayo sila sa ilang building projects. Building. Ang uban, budget. Ang uban, band. Okay? Ang uban, sa mga programs, activities. Ang uban, sa mga, other aspects nga kay ta, importante man, but they are not the main purpose why the church exists. Alright? So, karon kabuntag, I want us, okay, appeal na ko ang kaugalingon nani, na i-refresh na to atong kaugalingon sa purpose na gihatag sa Ginoo sa ato. Otherwise, we will just go on this year and then wala ra gyapon tay mahimo sa pag-fulfill sa gihatag sa Ginoo nga purpose sa ato. Okay, tingali mo ba tungod na sa kabisihon sa kinabuhi, daghan na may gipangatubang, and we're caught up with a lot of things that we lost our focus. Okay? So, how to recapture, how to freshen up sa atong magalingon sa purpose nga gihatag sa Ginoo. Now, let's learn from this person, from the Old Testament. Paano siya gitawag sa Ginoo? Pagtawag sa Ginoo sa iya, before siya gigamit sa Ginoo nga prophet, na siya giagian na stages, which actually, timeless siya ng mga principles nga atong ma-learn in order for us to really become proactive sa pag-fulfill sa purpose na gihatag sa Ginoo sa ato. His name is Prophet Isaiah. Kailan man siguro ang Prophet Isaiah, maybe not in person, but in the Bible, he is a famous prophet. Okay? Nganong famous kay siya? He is considered as one of the major prophets in the Old Testament. And he is
quoted directly sa New Testament over 65 times, okay, far more than any other Old Testament prophets, and even mentioned by name over 25 times. Siya ang pinaka-famous na prophet. Pero before siya gigamit sa Ginoo, na siya na-encounter na kayo wow, um, Lord, ganahan ko anak. So that I can have once again that sense of purpose back sa akong kinabuhi. See, Isaiah, gitawag siya sa Ginoo nga prophet. That was his purpose, to still declare the word of God. You know, in a sense, we are like prophets because prophets in the Old Testament, they were called to declare the word of God. Okay? Sa kaya Isaiah, tagaan siya tao sa Ginoo to declare the judgment over Judah. Okay? So kita, though dili ta pa rin Isaiah nga itawag as propeta, pero natay purpose nagyatag ang Ginoo sa toa. Panahon nga giluwas ta sa Ginoo that the day that God called us to salvation, kambal ana usab ang purpose nga iyang gihatag sa toa. We are called to salvation. At the same time, we are also called to serve Him. Okay? Itawag ko ta para mag-serve sa Ginoo. O ang ato ang mission is kita nagiluwas sa Ginoo, kita na po'y magtultol sa uban ng mga tao nga nabulagan sa kamatuoran aron sila atong madala sa kailan sa Ginoo o makapatul sa kaluwasan. Okay? So, we don't have to wait for a special call because we have already a command to obey. Ang ato alam, itagaan na ta klaro sa Ginoong purpose, ato na siya i-fulfill. If in the past couple of years or maybe last year nabugnaw ta, ato i-refresh atong kaugalingon. And the way to refresh us is atong tan-awon ang unsay na encounter ni Isaiah sa iyang kinabuhi. And the first stage sa iyang encounter is naka-encounter siya of fresh perspective. He got the fresh perspective. Kung sa man ang perspective, pananaw, view. Okay. In order for us to fulfill, passionately sa purpose ng yatag sa Ginoo sa tuwa, kinahanglan ma-refresh kita sa mga unsay nagapangitabo sa atong palibot. Okay. We're distracted with a lot of things, but can we pause for a moment and hear God's voice as I believe He's speaking to us? The Bible says, be still and know. Hunong sa, be still and know. I know busy kay ka, but be still. Can you just give a moment, pause for a while, and hear God's voice? Be still and know that I am God. Kinahanglan, mabalik ang ato ang perspective sa kinabuhi. We are no longer living in this world for the sake of temporary things, mga material things, physical things, panginabuhi. No. Giluwas kita sa Ginoo for a purpose, which is to fulfill His Great Commission. So, kinahanglan nato ibalik ang atong pananaw. Having the right perspective, eternal perspective, dili temporal or earthly perspective. And the best way to do that is to look up to God and have a fresh vision of who He is. Kinahanglan makakita ta balik, having a clear view of who God is. And once we have that clear view of who God is, then we will be reminded sa ato ang purpose and ma-recapture na to ang passion na nawala sa una because now we know whom we serve. Okay? Mo na ang encounter ni Isaiah. In Isaiah chapter 6 verse 1, mao ni iyang gi-recall ang iyang call being the prophet sa Ginoo. The first 5 chapters iyang gisulat ang iyang proclamation of judgment
sa Judah. Pero in chapter 6, girecall niya paano siya gitawag sa Ginoo. Si Isaiah, nag-serve siya during sa panahon sa upat ka mga kings. The reigns of 4 kings. King Uzziah, siyang anak na si Jotham, dayon si Ahaz, and si King Hezekiah. Pero ang call niya ay sa panahon na si King Uzziah, anak atuig, namatay. Okay? Panahon ni King Uzziah, other name niya is Azariah, makita na ito sa Bible, prosperous kayo ang Judah. Prosperous kayo. Nalima, nahimugod ang Judah na strong kayo sila sa ilang commercial and military forces. Okay? Pero at the same time, isang prosperous sila, ang spiritual status sa mga tao sa Judah ni-decline. Dagan kayong mga immoral na mga tao, nag-worship ng mga idols. Isn't it true nowadays, as our world is getting modern, as we are getting modern, ang sa kalugar mingon ka nagka-civilize, nagka-modernize, nagka-decline po ang morality. Ingana na siya actually. Sa panahon ni King Uzziah, mao na siya. And many people at that time, they got distracted with so many things, and they look up to their king, para nila, whoo, this is it, we're living in a very wonderful, golden age. Pero ni-decline ang ilang spirituality. In fact, si King Uzziah mismo, nakasala siya tubangan sa Ginoo. In fact, he attempted to assume the privileges of the priest by burning incense, okay, sa temple, which is dili na allowed ang mga king, dapat ang mga hari ra gyud na. And because ato gi-judge sa Ginoo, nahimo siyang leper. Nakaangkon siya og leprosy nga hangtod na lang sa iyang kamatayon wa gyud siya na-recover. So, grabe ang pag-decline sa ilang spirituality. And ato nga time, God raised up a man. Thank God. You know, ingan na kumain Ginoo. When the world is in chaos, we thought, murag wala na gyud paglaom ni nga kalibutan. Hey, watch out. God is gonna raise up a man. Okay? Bisan ang kalibutan nato is getting worse, dili pasabot nga ang Ginoo, dili walay pagpakabana. Like dili sa panahon ni King Isaiah, ni Isaiah, ni-raise siya sa Ginoo kay nagkinahanglan na gyud ang mga katawan sa Ginoo nga ma-rescue sila. So, that time King or Isaiah was in the temple. But as he was in the temple, nakita niya ang heavenly temple. Itaga siya sa Ginoo vision. So in the year that King Uzziah died, I saw the Lord. I think mo niya itong gikinahanglan. I think mo niya gikinahanglan sa tanang mga Christian sa kalibutan. Sa unsa man ang mga pangitabo karon, I think kinahanglan tama ita sa Ginoo. We will have the fresh vision, the fresh perspective of who God is. But we can only have that when we pause and be still. And know that, behind or beyond sa unsay ako nakita, there is a kingdom out there, nag-exist. So, pagtanaw niya, nakita siya sa vision sa Ginoo. And mao niya makita sitting upon the throne. Okay? I saw the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Nakita niya kinsa ang tinud-anay nga nagalingkod sa trono. Yes, though King Uzziah was reigning over Judah and prosperous kaayo ang land of Judah, but there is up there someone who is the most powerful king. Now everyone was to be accountable to that king. Nakita niya ang
majesty. Nakita niya ang glory. Nakita niya unsa ka, you know, mahimayaon ng Diyos. I don't know unsay iyang nakita yun exactly nga image, but for sure it was stunning that he could stand amazed. So, nagwanda siya kagalingon, dili siya maka-explain, pero iyang nakita na ang Diyos nagalingkod sa trono, sa kalangitan. He was awakened to the reality. He was unconscious of the outside world, but now, realize siya, ang tinuod na hari. Siya ang tinuod na ko nga alagaran. Siya ang tinuod na ko nga servisyohan na makatabutuhin. So sa ato kita nga mga Kristohanon, we need to have that encounter. We need to be confronted sa reality. Kinahanglan yun ta ma-awaken ba, maka-realize that, you know, ultimately, there is someone up there ang Ginoo. Na kinahanglan ta ma-aware na ang ato ang purpose sa kalibutan, pinaka-purpose na gikan sa iya, siya may naghatag nato, and that's why we must fulfill it. So unless may natay view, unless makita na ito pag-usab ang Ginoo, unless we will see God being who He is, dili ta makaambo, dili ta mahimong aktibo, maging passionate sa pag-fulfill sa purpose na gihatag sa Ginoo sa tuwa. So first stage na siya na nakita ni Isaiah before siya gihatagan sa Ginoo o purpose sa pagtawag sa iya. Besides sa iyang nakita, okay, when he saw the Lord, he heard also something. Okay? Na siya vision sa Ginoo, nakita niya sa glory sa Ginoo. At the same time, nakita niya or nakadungog siya something. But before that, mo niya nakita. Okay? Part sa iyang nakita. Above him stood the seraphim. By the way, ang seraphim, they are the order of the angelic creatures. Makita po rin nato in book of Revelation. And mo ang description sa mga seraphims. Each had 6 wings. With 2, he covered his face, and with 2, he covered his feet, and with 2, he flew. Right. Now, kung sa may pasabot ani, ang kada seraph na ay 6 wings. Ang duwa niya ka wings, i-cover niya sa iyang face. Ang duwa niya ka wings, iyang i-cover ang iyang feet. Ito yung ang duwa ka wings, yung gigamit sa paglupad, tuyok-tuyok sa trono sa Ginoo. Well, kung mingon ta, gikabira nila ilang face. Ang mensahe ang ato makuha is that they dared not to gaze at directly sa glory sa Ginoo. Okay? Ilahang i-acknowledge silang kagalingon that they are not worthy to look at directly on sa kaglory sa Ginoo. And I believe God was like a blazing light. Dili ma-compare na to siya kahayag na why directly tanaw sa iya. It's like, you know, compare na lang na to, dili mo yun na to perfectly mo compare. Walay maka-directly tanaw biya sa sun. It's so bright. Kamu, imong tanaw directly, dugay ka, mabuta ka. Now, kung sana ka ang Ginoo. So this angelic creatures, they dared not to look at straight sa Ginoo, sa iyang glory. And they covered their feet. It's the expression of humility. Okay? And with 2 they flew. Okay? It's an expression of service. Nagaservisyo sila sa Ginoo. They cover their face with their 2 wings. Ang feet nila, dayon lupad-lupad sila. Kung atong tanaw na siya, we can sum it up as their expression of worship. It's a picture of worship. It's a picture of worship. Okay? So ang Ginoo is worthy of worship. And we can learn from these angelic creatures. Sa ilang pag-worship sa Ginoo, they acknowledge that they don't deserve
to worship Him. They don't even take pride of, being part of the angelic creatures na nag-offer of service sa Ginoo. They acknowledge their lowliness. They have that reverential fear. Which dili kay na nato makita common sa mga tao karon nga nagasulod sa simbahan, na casual lang kaayo ang ilang approach sa Ginoo. Okay? Basta lang kay makasimba. Wala na mag-matter kung sa isa nina, wala na mag-matter kung dili lang kasing-kasing. Dagan kayo ta nga mga compromises kung i-acknowledge lang yun nato sa to kaugalingon tubangan sa Ginoo, makikunta, Lord, what a shame. And what a rebuke. Makini sila, mga angelic creatures, grabe ka nilang expression silang pag-worship sa Ginoo. They worship God the way God deserves to be worshipped. By the way, ato nang gisgutan last Sunday, you were here. I challenge the church, no? Ato i-worship ang Ginoo in spirit and in truth. Okay? Because mo nang iyang ginasik. Worshippers should worship Him in spirit and truth. And in another part of the verse na ingon ang pulong sa Ginoo, in another part of the scripture, another portion nga, ingon Ginoo, worship Him in the beauty of holiness. Give to God what is due to His name. Kasi ang ayan niya. And God deserves the best that we can give. Okay? Sa atong mga talents, sa atong mga treasures, sa atong mga time, we are to offer God the best that we can. So, mao na iyang nakita. Part sa nakita na Isaiah, he was confronted sa reality that in the outside world, there's someone up there who is the King of Kings and the Lord of Lords na nag-exist. He's sitting on the throne and glorious, who is worthy of worship, who is worthy of praises and service, which is dapat mao po na ang naanato. We have to be confronted with that reality. Okay? It's part of the first stage sa process, sa call ni Isaiah before niya i-fulfill ang purpose. So same thing. We have to be awakened sa reality. Look up! Don't look at, ayaw lang i-focus ang atong pananaw sa kalibutan. And you know what? Sometimes when we look at people around us, even sa atong mga fellow Christians, we tend to be comfortable because ang atong makita sa atong mga kauban nga mga Kristiyanon, mediocrity ra pod. Ano man kung maningkamot ko mo serve sa Ginoo, ano man kung maning passionate ko, everyone I see is easy-go-lucky. Stop looking around. Begin to look upward. And when you look up there, you're like, wow, Lord, that's the reality. You are the King of Kings and Lord of Lords. You are worthy to be praised. You are worthy to be served. So Lord, I have to give my best to you. I have to fulfill my purpose. My purpose here is not just simply, nag-exist, but I am here to fulfill the call in Yatag sa buwan. And he heard, this is what I said a while ago, not only he saw that vision, nakita niya, or nakadungog po siya, na kining ng mga angelic creatures, na sila gisulti. Kung sila gisulti. And one called to another and said, wala ta kay balog pila sila ka mga seraphs. I don't know how many, but each one of them, they're talking to each other, nag-iingon sila, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Imagine that. Mauna ang anthem. Mauna ang ilang ginayaw-yaw sa trono sa Ginoo. Palaan ang Diyos. It's like talking to one another. We don't do that in the church. But sa heavenly throne, the angelic creatures are talking to each other. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Now, we might feel awkward. Awkward case na kung mag-ingon tayo na sa pag-uban, holy, holy is the Lord of hosts. Pero, you know what? It's a good reminder. Kung naata sa temple, naata sa sanctuary, at i-remind ang mata ko sa, bro, holy, holy, holy is the Lord of hosts. And His whole earth, and the whole earth is full of His glory. What a reminder. Holy, holy, holy. Balaan, balaan, balaan.
ang Dios. Ngano man sa kadaghan nga mga attributes sa Ginoo siyang karakter, nganong kana maggiyaw-yaw nila? Why not say love, love, love is the Lord of hosts? Why not say gracious, gracious is the Lord of hosts? Why not say merciful, merciful, merciful? Anong holy, holy? Well, to Isaiah, nakarealize ko sa ako ang pagpamalandong sa ihangang encounter. Critical kayo sa kay Isaiah. Kaya nga naman, he was living at nga time sa kalibutan sa land of Judah where everyone was living in sin. Kamurag, komportable na ang mga tao dito nga para nila, okay ra ni, prosperous beta. The Lord is still blessing us, you know. I think we're fine. And that, I believe, dagang mga tao that they're mistakenly equating sa blessing sa Ginoo sa favor niya. I think okay ra atong life kay gibless ra man ta sa Ginoo. Right? No, not necessarily. Dili tungod kay dagang kag kwarta, okay kay imong trabaho, okay kay imong eskwela, wala kay sakit, okay kay imong life. No. So sa kaya Isaiah nakarelay siya, no. Despite unsa ka-prosperous ang amuang land, ang kingdom, ang standard sa Ginoo remains. God is still holy. So holy. There is holy temple. There is holy scripture. You know, there is holy altar, holy incense. Pero God is more holy than this. Holy, holy is most holy. So ang standard sa Ginoo is grabe kataas kung naunawon. Ang standard sa Ginoo gapabilin. Ug mga igsoon, I want to remind us once again, kung tanaw na to ang kalibutan karon makaingon ta, okay na, kung murag gi-accept naman ni siya sa kalibutan ni, you know, premarital sex, third sex, you know, abortion, corruption, mga dagan pa nga mga makaita acts of immorality, mga wickedness, kung na kayo sa atong panahon karon. Pero ang standard sa Ginoo nagapabilin. Please be reminded, ha? Ang standard sa Ginoo nagapabilin, even though the world says it's okay to have premarital sex. It's okay to, you know, get involved in third sex. Unsa pa na siya ng mga klase sa mga buhat sa kagit-git. You know, Ginoo, ang reality, ang Ginoo, ang standard niya, wala yun yung ubos. Mura gud gihapon. Isaiah, kinahanglan siya mo stand at ang panahon to tell the world that God is so holy and God's standard is holiness. Okay? And sin is never acceptable sa tubangan sa Ginoo. Another thing that I have also realized sa ako ang pagtanaw sa pag-analyze na ako sa encounter ni Isaiah, it's so critical to him because he is called to be the vessel of God. And kung ikaw, gamiton ka sa Ginoo, minawan na tahan. Kung kita magpagamit sa Ginoo, kung gamiton ta sa Ginoo, whatever man ng ministry, ilabi na to fulfill the Great Commission, which is the mission of the church, kinahanglan ang atong kinabuhi. Say a word. Holy. Say pasabutan ng pastor, perfect? No, not necessarily. Meaning set apart. We might fail in some areas ng kinabuhi, but it's not our way of life. We are separating ourselves from the world. Dapat dili ta mo conform sa kalibutan. Okay? Naamay mga times ma-fail ta, pero dili na siya maoy ato ang kinabuhi. We are striving to live a pure and a holy life. Kay ang pure vessel,
Ang tao nga nakinabuhi nga wala nagasubay sa pamaagi sa kalibutan, mao gyud na siya ang gamiton sa Ginoo powerfully. Okay? So this is a challenge for me as a pastor. Pastor Mitch, live a holy life. Music team, live a holy life. Sa kids, children ministry, live a holy life. Kung sa man ng ministry, ang yatag sa Ginoo sa inyo, ayaw mo og compromise sa inyong kinabuhi sa kalibutan. Dili ang 50% nimo imo ang giserve sa Ginoo. Ang 50% sa kinabuhi imo pong giserve sa kalibutan. Dili gyud na siya mao ang standard sa Ginoo. You must be holy. Ningon ang Ginoo, for I am holy. Okay? Holy, holy is the Lord of hosts. And once we realize that God is holy, we come to our senses. Wow. This is the kind of life that God is going to use. And I hope and pray na mao ning klase sa kinabuhi ato kinabuhi magigsoon. Kinahanglan magamiton ta sa Ginoo this year. Let's start to live a pure and holy life. Okay? Let's try to live a pure holy life. Atong biyahan ang mga mao binalagsulti sa pulong sa Ginoo. Forsake na to ang mga buhat sa kagitgit. Okay? Atong sukuton. We have to put on the armor of light. And you know what? Sa tinuod lang, kung i-open na natin itong mga eyes, and then makakita ka sa Ginoo, kinsa siya, we begin to realize, actually the world is full of God's glory. We will begin to appreciate the creation of God. We will begin to see the glory of God in every area of the world. Mao na ang nakita ni Isaiah, the whole earth, actually sa tinud-anay lang, is full of glory. Ang tanan nga pain sa kalibutan, naga-express, naga-declare kinsa ang Ginoo. Pero kung ang tao wala, dili na klaro yung pananaw sa Ginoo, blurred, dili na 2020 ang vision. Tanaw siya sa panganon, purely panganon, anlaw, bulan, mga kahoy, mga animals, ocean. Para sa mga ubang mga tao ba nga madto og laing mga laing dapat to look, to witness sa sunset, sa sunrise, putanaw sa mga tourist spots, ikaw lang, wow, nindot sa, nindot, ay, nindot ka, nindot. Wow, yan yung grabe yung creation sa Ginoo. Grabe, ay. Nindot sa falls. Ano di ay yung dibuhat sa Ginoo? Nindot ka nga creature. Because, na siya perspective that behind all of this, God is the King of Kings and the Lord of Lords. He is on the throne. Okay? So, that's what he heard. That's what he heard. Okay. Kinalan po ta makadungog, balik sa tingog sa Ginoo nga nagaingon, palaan siya. Okay, palaan siya. So, we must have kinalan natin fresh perspective of who God is in order for us to fulfill the purpose na gihatag niya sa tuwa. And seeing God correctly, having that fresh vision of who He is, then we will be able to realize that God is glorious, majestic. He is worthy of praise. He is worthy of service. And you know what? We are to live sa iyahang standard. Live up to His standard. Holiness. Alright? Moving on. Not only he heard the declaration that God is holy. And then last verse, we're going to look at this morning. And the foundations of the thresholds shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. Ang threshold na is mga siyang foundation stones na sa diha ipatong ang mga doorposts. Ligkod kayo na siya, pero ang sinitabo, ni tayog. And then, there was a smoke na ni-fill sa temple. The smoke, probably, it was like the Shekinah glory, which is the expression sa presence of Ginoo in the Old Testament. So, kinahanglan
gyud nato ma-realize na ang Ginoo is so powerful and that His presence is everywhere. Right? Kinahanglan tagtayo ang Kristohanon nga nagakatulog nga wala na nagabuhat sa purpose nga gihatag sa Ginoo sa iya, ang simbahan nga kinahanglan nga nagakatulog nga wala na naga-fail or na wala na naga-fulfill sa purpose sa Ginoo nga gihatag sa iya, kinahanglan i-shake. Okay? Kinahanglan shake, and we must be shaken by the presence of God. May God's presence shake our church. May God's presence shake our lives. Shake us to get out of the comfort zone. And then, himutang proactive sa pag-fulfill sa Great Commission. That's the first stage sa encounter ni Isaiah when he entered the temple. As God called him to be the prophet, first, he saw the Lord. We need to have the fresh perspective. So let's remind ourselves, ato ng pangayon sa Ginoo. Kung karon blurred atong vision, let's ask God, open the eyes of my heart. I want to see. Lord, remove the scales from my eyes. I want to see you. Lord, remove the dullness of my hearing. I want to hear you. Lord, give me a soft and tender heart para, Lord, humble ko sa upagalingon to acknowledge that I am your servant. I am called to worship you and to serve you. The church that fails to fulfill its purpose, maunay pagsugod na nagpunong na siya sa iyang existence. Okay? Don't forget that principle. Okay? The church stops to exist when it fails to fulfill